Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Especially doon sa mga masugid din nating taga-subaybay, sa ating mga long time subscribers, sa mga followers natin sa Facebook, and doon sa mga first time tayo mapanood, magandang araw sa inyo. Alam kong na-recommend lang to ng YouTube algorithm or Facebook, no, sa inyong feed at lumabas to. Pero maybe it's for a reason kung bakit nakaabot kayo dito sa aking channel. And I hope you learn something from here, and you may find this information useful, kasi alam ko may rason kung bakit kayo napadpad, no? So I wish you all the best sa exploration nyo sa mga videos natin dito na available na. And yeah, ang pag-uusapan natin today is yung tungkol sa kaso, no? um, Bakit walang sure ball na kaso sa labor, no? Bakit, ibig sabihin, bakit walang 100% assurance na mananalo na yung isang party sa isang kaso? Ipapaliwanag natin 'yan, ano. And of course, before we proceed with the explanation, batiin muna natin ang ating mga subscribers, no? Shout out natin. So marami-rami sila, kaya gumawa lang tayo ng short list, no? Kasi hindi naman natin mabanggit lahat. Dahil we now have like 24,000 subscribers, tapos 3,000 plus followers sa Facebook. Ito, lagyan natin dito. Okay. Yung labor case, marami kasing mga posibleng mangyari dyan, and karamihan ng mga incidents sa labor case wala sa control ng parties, ano. Pag sinabi nating parties, yung complainant saka yung respondents. Yung complainant, syempre empleyado yon. Yung respondents, yung employer, yung company o yung representative ng company na pumupunta doon sa mga hearings and authorized ng company na mag-represent sa kanya sa kaso. So before natin i-discuss thoroughly, I want you to read first yung ating YouTube rules, kasi importante na alam nyo yung mga patakaran natin sa ating channel dito, at ano yung expectation ninyo pag nanood kayo ng videos ko, no? So again, this is an information sharing channel. We don't advocate for any particular group or sector, employer man, employee, walang ganon. We just share information, then it's up to you to use this information to your advantage or benefit, ano? So we educate people. Ito yung objective natin. We do not entertain. Kung gusto niyo tumawa, well, maghanap na lang kayo ng ibang videos na matatawa kayo, no? Kasi ito, nagtuturo tayo dito sa channel natin. So panoorin niyo muna itong ating YouTube rules na dito. Ating discussion, marami kasing mga subscribers tayo na nagtatanong, Facebook followers, ang tanong nila, attorney, ganito nangyari sa akin, etc., etc. Mananalo ba ako, no? Attorney, ganito ang sitwasyon, hindi kami binayaran ng ganito, hindi binayaran ng ganyan, nagtrabaho kami ng ganito pero hindi naman kami binigyan ng benefits, bayad, etc. Makukuha ba namin yon? Parang gano'n, no? Tapos attorney, nag-close yung kumpanya, ganyan-ganyan, kahit na meron naman silang itinayo na bagong kumpanya, so magdedemanda kami, masisingil ba namin yung separation pay, no? Ang mga ganong tanong,
it comes from a mindset na para sa kanila 100% no, may panalo yung kaso nila. And syempre, yun yung sinasabi nating Filipino colloquial or informal language na sure ball, no? Sure ball na mananalo yung kaso. Ang katotohanan diyan ganito, ang pag-decision sa kaso kasi, yan ay sumasa ilalim sa una, availability ng mga ebidensya. Pangalawa, yung discretion ng husgado, arbiter, commissioner man yan, ano. So I call them husgado kasi they judge yung particular case, no. Although hindi sila judge in a sense na parang regular procedure, rules of procedure sa mga RTC, mga Regional Trial Court, MTC, sila ay mga quasi-judicial tribunal, parang adjudicators, yung mga ganon. Pero nasa level sila ng judge because they judge on the case kung ano yung mga ebidensyang ganyan. Now, in making their judgment or decision, hindi naman ganun kadali yan dahil ang ating batas, ang issue natin sa mga batas natin or ang mga issue natin sa sitwasyon na kung saan mag-a-apply yung batas, hindi naman wala namang mathematical precision yan. Ibig sabihin ng mathematical precision, parang ganito. Sa mathematics, kapag sinabi mong 2 plus 2, alam natin ang sagot dyan, 4. Kahit anong galing mong abogado, kahit anong galing mo at matalino ka, magaling kang mambola, mahirapan kang kumbinsihin ang mga tao na ang 2 plus 2 ay 3. Kahit anong gamit mo pang mga philosophical view, kahit anong gamit mo pang mga kung ano-anong paikot-ikot, kung anong mga highfalutin words pang gamitin mo dyan, kahit na kabisado mo yung dictionary mula sa page 1 hanggang page 3,000, you won't be able to convince people that 2 plus 2 equals 5, 2 plus 2 equals 6, 2 plus 2 equals 7. Because mathematics is a precision discipline yan, no? Field of discipline. May sagot ang bawat ano diyan, exact science kasi ang mathematics, di ba? So 3 plus 3 equals 6. Wala nang ibang sagot diyan. 4 plus 5 equals 9. Hindi mo na pwedeng sabihin, but if 5 is color gray, it can be 9.5. If 4 is color like bright red, it can be 11.2. Walang ganun sa mathematics. So hindi ganun ang ating batas, hindi ganun ang appreciation ng ating mga ebidensya sa batas. Sa labor especially, no? Walang mathematical precision. Ang issue kadalasan sa labor, no? Ginagamitan ng matinding discretion para madesisyon ng maayos. Ang ibig kasing sabihin natin ganito. Halimbawa, ang reklamo ay illegal dismissal, di ba? So sa reklamo ng illegal dismissal, dalawang bagay ang pinaka-importante diyan. Ang una, yung evidence supporting the facts. Pangalawa, yung discretion of the labor arbiter or commission in appreciating the facts and the evidence of the case. Parang ganyan. So, kung ang tanong, legal ba o illegal ang dismissal ng empleyado, no? Ano ba ang sagot? Diba? Parang kung 2 plus 2 equals 4, ang empleyado kapag tinanggal equals what? Legal or illegal? Diba? So unang-una, kina-qualify natin kasi may batas tayong tinitingnan. Sabi natin sa batas, pag may just cause, ang dismissal ay legal yan, valid yan pag may just cause, no?
ang ang ibig natin sabihin, dismissal plus just cause equals valid dismissal, 'di ba? Parang 2 plus 2 equals 4, parang ganyan, ano? Pero hindi kasi nagtatapos diyan eh. Ang tanong ngayon dito, dismissal plus just cause. Ang tanong, ano ba yung just cause? 'Di ba? Ano ba yung just cause? So, sa mathematics kanina na example natin, 2 plus 2 equals 4. Yung 2, you don't question anymore. 2 ba talaga yan? Yan ba isang mapusyaw na 2, malabnaw na 2, maiksi na 2, malambot na 2? Yan ba ito na may kanto? Yan ba ito na pabilog? May mga ganon. Hindi mo na kinu-question ng mathematics. Because 2, sa mathematics context, sure ball yan. Exact science kasi yan. Sa labor, pag sinabi mong just cause, hindi mo pwedeng sabihin, oy, may just cause to, yung sinabi halimbawa ng employer. Your Honor, tinanggal namin yan for just cause. Yung arbiter, hindi naman niya maniniwala agad na, okay, may just cause naman pala, di, sige, valid dismissal na. Ang ginagawa dyan, tinatanong muna, talaga bang may just cause? Diba? Gaganunin niya yan. So, sa isip niya ngayon, ano ba ang just cause? Ang sagot dyan ngayon, ang just cause, yun ang mga nakalista sa Article 297. Di ba? So sasabihin natin ngayon, dismissal plus just cause na nakalista sa Article 297 equals valid dismissal. Pwede na ba nating sabihin na agad na ganyan? Ang sagot, hindi pa. Hindi pa nagtatapos doon. Ang tanong pa dyan, sige, under Article 297, just cause. Alin dun? There are 5 paragraphs under Article 297. Alin doon yung just cause niya? Letter A, serious misconduct, willful disobedience. Yun ba yun? Di ba? Ginaganyan mo yan eh. Letter B, gross and habitual neglect of duty. Yun ba yun? Doon ba yun pumasok? Letter C, fraud or willful breach by the employee of the trust reposed in him by the employer. Letter D, commission of a crime or offense against the employer, the person of the employer, or any member of his family or representative. And letter E, analogous cause to the foregoing. Alin dun? Di ba? So, titingnan mo ngayon ang thought process, di ba? Dismissal plus just cause, bullet point, Article 297, sub-bullet, letter A, letter B, letter C, letter D, letter E. Tingnan mo yung thought process. Ang haba na. Yung mathematics kanina, 2 plus 2 equals 4. Wala na masyadong erguhan doon. Yun na yun eh. Dito, ang dami mo pang tinatanong. Okay? So, sasabihin natin halimbawa, serious misconduct. Pumasok na nga. Serious misconduct, Your Honor, kasi yan. Ang sagot agad, ang tanong agad na naman dyan, bakit mo nasabing serious misconduct? Kasi, Your Honor, naglaro ng Mobile Legends doon sa loob ng opisina. So, ang tanong agad dyan, nung naglaro ba ng Mobile Legends sa loob ng opisina, may ba yun? Serious misconduct ba yun? Paano mo nasabing serious misconduct? Babalik ka sa Article 297 ng Labor Code. Hindi mo makita na may nakalagay doon na bawal maglaro ng Mobile Legends. You know why? Because the Labor Code was enacted sometime in 1974. Naging effective yan November 1st, 1974. Wala pang Mobile Legends, wala pang Facebook nung araw na yun, wala pang cellphone. Just imagine, so ibig sabihin nung ginawa yan, it never contemplated yung mga ganyang mga laro ng Mobile Legends na yan na pwedeng matanggal sa trabaho. So, paano mo ngayon, kung ikaw yung judge, ma-associate na yung paglaro ng Mobile Legends ay pwedeng pumasok sa serious misconduct o hindi papasok sa serious misconduct? Ano ang magiging basis mo? Ano magiging thought process mo dyan kung ikaw yung judge? Di ba? Diyan pumapasok yung discretion. Ibig sabihin, yung discretion na siya na yung bahalang magtimbang. Titimbangin, di ba? Kaya nakikita niyo yung pinaka-icon ng justice. Merong lady justice, tas may timbangan eh. Kasi wini-weigh mo yun eh. Ang pag-weigh mo ng mga ebidensya, ginagamitan mo ng discretion yun, ginagamitan mo ng senses. Kadalasan dyan, yung utak mo, yung pinapagana mo, ina-analyze mo based on what you see. Yung sense of sight kadalasan ang ginagamit mo dyan. Kasi pag ikaw yung judge, hindi mo naman nagagamit yung sense of smell kadalasan eh.
Bibihira ako nakakita na ginamitan ng sense of smell ng judge eh, no? Sense of touch, wala naman. Ikakapain mo yung pleading ng abogado. Tingnan mo na, ito ba ay may bearing ba to? Hindi mo kinakapa yun. Ah? Hindi mo rin nilalasahan. May kakita ba ng judge na dinidilaan yung papel na sinabit ng abogado? Tingnan mo, ang lasa nito parang mananalo to. Walang ganon. Ginagamitan niya na kung ano nababasa niya at tina-analyze niya. Okay? Ganon kalawak ang discretion. So, sabihin na natin na limbawa, na ang range ng ikapapanalo ng kaso mo ay 1 to 10. Sasabihin natin diyan 8, level 8 diyan, puro discretion 'yan. Puro discretion ng labor arbiter. Depende sa kung paano niya in-evaluate ang 8% dyan, 80% diyan discretion. 20% yun lang medyo masisigurado mo. 'Di ba? Ganun katalasan ang nangyayari, no? Hindi mo masusurbol kasi depende sa appreciation ng evidence. So gaya niyan, naglaro ng Mobile Legends sa loob ng opisina, tinanggal sa trabaho. Yan ba serious misconduct o hindi? 'Di ba? Napakasimpleng tanong. Pero hindi ganun kadaling desisyonan 'yan. Analogous cause ba 'yan? Kasi wala namang nakalista doon sa letter A to D, o pwede bang analogous cause, blanket provision, o ano sabi ng DO 15, ng DO 174-15 ng Department of Labor. Sabi niya, kapag analogous cause daw, dapat nakalista sa company code of conduct, expressly stated in the code of conduct, code of discipline, o nakalista ba yan doon, titingnan yan, ano? So maraming appreciation of evidence. So napaka-crucial na issue na kung ang paglaro ng Mobile Legends sa loob ng opisina ay serious misconduct, no? Napaka-crucial ng fact na yan para malaman kung may illegal dismissal o wala. And in determining whether or not meron, nakadepende sa discretion ng isang labor arbiter. Now, who can say na sa ganyang issue, kung ikaw si employer, 100% maipapanalo mo yung kaso? At kung ikaw naman si employee, 100%, may ipapanalo mo yung kaso mo. 'Di ba? You will rely on the discretion of the labor arbiter. At sabi natin sa discretion niya, siya, out of 10 na range, 8, puro discretion niya. Pagaganahin niya yung kanyang training, pagaganahin niya yung kanyang talino, pagaganahin niya yung kanyang senses na applicable, na usable in the situation. Lahat yan, gagamitin niya yan. And syempre, gabay galing sa taas para mabigyan siya ng clarity of mind. 'Di ba? Mabuksan ng isip niya so kung ano yung tamang hustisya sa sitwasyon na 'yan. So walang mathematical precision. So you should not approach a case as if mathematically 2 plus 2 equals 4. Yan ang ibig sabihin, no? Focus on what you can control. So gaya tayo, kung complainant tayo, ano ba yung mga ebidensya na kaya nating kontrolin lang na meron tayo? Anything that's outside our control is a variable. Hindi natin alam kung anong mangyari dyan. Di ba? Variable yan. Ibig sabihin, lutang, no? Nakadepende yan sa kung ano ang gagawin ng ibang tao, ng arbiter, etc., no? Ng commission, di ba? So, ang ano na lang natin yan, panalangin na lang natin na sana gabayan sila ng may kapal, na magkaroon sila ng enlightenment at makita nila yung justice sa sitwasyon na to. At ibigay sa tao, sa party na deserving. So ganun kasi yan, ganun yan, no? So ang ano natin dito, may mga iba diyan, ang abogado daw nila sabi sigurado na ang kanilang kaso. Hindi kasi parang magyayabang ka masyado, no, pag sinabi mong ganun, no? Kasi sa lawak ng discretion, you cannot really say. Sa lawak ng discretion nila. Okay? Kaya nga makikita nyo diyan, prima facie abuse of discretion, ina-appeal mo. 'Di ba? Kapag adverse or dissatisfied si party sa decision ng labor arbiter, sasabihin niya, there's a prima facie abuse of discretion on the part of the labor arbiter in rendering the decision. Di ba? Palpable mistake or error pagka nag-MR ka, no? Kapag nag-Rule 65 ka sa Court of Appeals, the commission committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, blah 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 blah. So you always attack the discretion, no? Because tinitingnan natin yung discretion ng arbiter na ginamit ba niya ng maayos.
para gamitin kasi nila yung discretion, kailangan tingnan yung facts, yung evidence, i-evaluate nila, applying the law to the facts, no? Bago nila gawa ng decision yan. So, yun lang ang gusto natin para about you guys, no? And I hope na naintindihan ninyo yung ibig nating sabihin. And if you have more questions, clarifications, post them in the comment box below. And again, I hope you learned something from this video. And if you find this helpful, you may share this with your friends, your colleagues, family members, your relatives, no? Any person, anybody who you think will benefit from this information. So with that, thank you very much for watching, and I hope to see you in my next video. God bless.